nice people! Welcome to our channel, Mami Iza and Izaak Vlog. For today's video guys, dahil Sunday ngayon, banding time ng aking palangka. Suroy-suroy muna kami ng aking dudong. Kami ay papunta sa SM Ecolan. Dito po kami dumaan, shortcut kumbaga. Ito po yan ay Spellcrest Centrale ng Quimpo Boulevard. Dati po itong mall guys, no, maraming taong pupunta dito, kaso lang sinarado nila for some reason. Pero meron pa rin silang call center, bangko, convenience store, at mga offices po ang kanilang tenants po dito na side. Kaya medyo walang tao talaga. Ang mga tao dito na nagtatambay, yung mga trabahante ng kanilang mga tenants po guys. Ayan, kami po ay tatabok na. Dahil kami ay sasakay na ng jeep papuntang SM Ecolan. Ang lawak kasi ng Davao, di ba? Sabi ko nga ng aking previous vlog, 744,000 hektar. May pa north, may pa south. Kaya pa south muna tayo. Doon muna tayo sa south na banda. Dalawa kasi ang SM dito sa Davao City. May pa north, ito po yung SM Premier. Napakalaki din doon guys. Ang target market doon ay ang mga high-class, mga elite people. Dito naman tayo sa Ecolan. Ang target naman dito, mga mayayaman at mga piling mayayaman. Charot lang. Siyempre, yung kayang pumunta ng SM, di ba? Kung yung kayang bumili ng product ng SM. Dahil siyempre ang SM, ikukumpara natin yung presyo nila sa ibang mga mall, medyo may pagka-pricey konti. Mataas konti ba? Di ba? Siyempre, meron ding pang masang mall. Siyempre, nagbabudget tayo eh. Budgeted pa rin ang lola nyo, pero para-paraan lang, para ma-enjoy naman ni Dodong. Kasi gusto lang talaga niyang mamasyal sa SM. Ayan, kitang-kita, no? Napakalinis ng aming syudad. Sunday ngayon, walang sentrong sweeper, pero na-maintain pa rin ang kaayusan at kalinisan. Siyempre, iba talaga ang tatak, Davaoenyo disiplinado. Sana all! Hindi matraffic ngayon dahil Sunday at hapon pa, nasa 3 o'clock. Ang traffic dito guys, mga bandang 5 o'clock to 8 p.m. ng gabi. So ayan, linis-linis talaga. Kaya nga, proud Davaoenyo ang inyong lola. Kaya nga mas gusto talaga ng mga Davaoenyo ang pamumuno ng mga Duterte dahil believe sila sa kanilang pamumunong matatag. Gusto ng Davaoenyo ang pagiging istriktong pamumuno. Disiplinado ba? Kasi kailangan talaga natin yung disiplinadong leader. Kaya naman na-minimize ang droga dito na side. Siyempre yung drugs, hindi na talaga yan mawawala. Dahil sabi nga ni Taray, yung hanap buhay yan buong mundo yan. Pero na-minimize, takot yung mga adik ba at nagbebenta ng droga ba. Kaya nga, di ba? Syempre, alam niyo na des. So, ayan po. At isa din sa kagandahan ng Davao ay nag-i-evolve siya. Ang dami na nag-i-invest at nagtitiwalang mga investor. Kitang-kita naman. Far and Park, napakalaking condominium. Sana all. Sana balang araw mayroong isa tayo dyan. Claim it natin yan dahil sabi nga nila, di ba, ang buhay ay parang gulong ng palad. Malay natin. Suswertehin tayo sa ating pagbablog. Claim it lang. Now I know kung bakit gusto ng mga tao ang isang tatak Duterte. Dahil sapagkat sa kanyang husay na pinuno at bago siya naging presidente, pinakita niya kung paano niya pinamunuan ang isang Davao City. Kitang-kita naman, di ba? Kaya nga believe talaga kami kay Tatay Digong at sa kanyang mga anak. Kaya go, 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 Duterte! Bilang isang Pilipino, because I'm not a Filipino for nothing, malaya po tayong pumili sa gusto nating piliin dahil isa po tayong democratic country. Kaya po ako isang Duterte dahil nakikita ko ang kanilang pamumunong matatag. Over 25 years na po akong nakatira dito po sa Davao City. Ako'y isang ina at gusto kong makita na ang anak ko ay lumaki sa isang maayos, matatag na bayan. Siyempre guys, bahagi ng ating anak ang isang lipunan. Kung ang lipunan ay puno ng karahasan, ay paano natin mapalaki ang ating anak na maayos? Ngayon, ang dami ng mga biktima ng adiktos dahil sa panahon ngayon, no? At gusto natin na ang anak natin ay safe, na hindi siya maging biktima o maging isang adiktos. Dahil gusto nating matupad ang pangarap ng ating anak. Pangarap ng anak ko na maging isang pulis,
dahil balang araw ay hulihin daw niya ang mga masasamang tao. O, di ba? Bilang isang single mother, isang ina, hangad ko ang isang maayos, matatag na bansa. Kaya naman, piliin natin, no, yung karapat-dapat. Dahil malapit na naman, ang alam niyo na kung anong malapit, huwag na po tayong magpabudol muli dahil nabudol na po tayo. Matuto na po tayo sa nakaraan. Piliin natin kung sino yung nararapat. Kaya naman, ako po'y magpapaalam na. Baka mabash na po tayo. But I love my basher. Ayan, kumusta na kayo? Okay, sana okay lang din kayo. Ayan, may part 2 pa ito guys. Ito po yung bonding moment ng aming lakwat siya ng aking anak dito po sa SM. Kaso lang hindi ko na sinisingit ay masyado nang mahaba ang vlog ko. 8 minutes na to eh. Baka hindi nyo na kayang tatapusin. Mukhang maging 9 minutes din to dahil bakit? May intro pa, may pa-outro pa. Ano? Ayan, malapit na kami sa SM Ikulan. Kaya bye-bye na sa inyong lahat. At God bless Pilipinas. God bless everyone. You're chilling in the rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. Don't leave me here high and dry. Oh, 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 whip up my appetite. Don't leave me here.